Ngayon no, biruin mo ha, mga bossing. Ultimo ho si Tunying na INC din ho. Pagtatampisawan uli nila. Ayan, ultimo po si Tunying, hindi po pumapabor o hindi po agree doon sa ipinaglalaban ni Marcoleta na wala naman daw po siya batas na ibalik yung kaperahan ng mga diskaya. Di ba? Sabi ni Bob Vicencio, patungan nyo ng tax yung kultong yan, ang mga followers niya pag sinabing kumain ng EAT, kakain yung grupo na yan. Sabi ni Sir Bob Vicencio. KOJC po ba yun? Pati po ito pati po si Tunying, mga bossing, hindi po agree do sa mga sinasabi ni Marcoleta. Kasi sinasabi ni Marcoleta na, wala naman po sa batas na ibalik po yung pera. No? Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya ayaw ni Boss Marcoleta na ibalik yung mga kaperahan ng mga diskaya? No, siguro kakilala niya yung mambabatas na sinasabi ni Ramon Tulfo na nakatanggap ng 120 million. Kapag ipinabalik sa mga diskaya, baka masama yung 120 million di umano na binabawi na daw po. Sabi ni Ramon Tulfo ng mga diskaya kasi hindi naman daw po na ipagtanggol doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Marcoleta, bulahin mo, lelang mong panot, sabi ni Ma'am Pai Chan. Boss, di kaya ang mga diskaya, dami lang? Bakit ganun na lang ipagtanggol ni Marcoleta? Ewan ko ho. Basta ako, hindi ako naniniwala na si Marcoleta yung nakatanggap ng 120 million. Diba? O game. Si Tunying, binabanatan na din si Marcoleta. Pakinggan nyo ho, Laya sila at pagtatampisawan uli nila yung kanilang mga ninakaw. Kaya tama lang nabawiin, Senator Dante Marcoleta. Pabawi mo. Pabawi mo na, Marcoleta! No, billion-billion yun. Unless kung kinakabahan ka na mabawi yung 120 million nung mambabatas na hindi ikaw. No? Pabawi mo na. Kung pera ng taong bayan yan, ibalik na. Bakit ayaw mo? Tsaka hindi lang daw po yung papiso-piso ang ibabalik Dapat daw, Rodante, Marcoleta, lahatan, bultuhan. No? Kung ano daw yung makukuha, yun ang kukuhanin. Total naman kaya lang, siguraduhin lang na yung babawiin kung ano talaga yung mga ninakaw. Baka naman Biruin mo, sila Tunying pa ang sinasabi, kung ano mismo yung mga ninakaw. Ako, hindi ko masabi yun, di ba? Bakit to? Siyempre, kailangan nung masusing investigasyon at kailangan nung hatol dyan bago sabihin mga magnanakaw talaga. Ang idideklara nung gusto nga maging witness protection program sa mailalim, pero ang idideklara lang kakarampot lang. Baka yung mga iniingatang mga senador, hindi sasabihin, di ba? Kung sino lang yung gusto nila o trip nila na isabit, yun lang. Di ba? Hindi pwede yun. Dapat Tunying, Hindi. Dapat alam ng gobyerno kung magkano babawiin nila. Pero in the meantime, kung ano masasabunot. In the meantime, kung ano nga naman yung masasabunot, kumbaga makukuha. In the meantime, kung ano yung masasabunot, sabunutan, kunin, totoo. Kung ano andyan, sabunutin na. Habang nandidiyan pa kasi bago gulat na tayo, wala na tayo makukuha dyan. Correct. Di ba? Baka mamaya na idadivest na sa iba. Kung ano yung makukuha, kuhanin na. Sabunutan yan. Para malaman natin kung totoong buhok yan. Grabe. Kala ko naman yung pera ang sinasabi ni Tunying. Yung pala buhok pala ang kukunin. Sabunutan na sabunutan para malaman natin kung totoong yan, buhok yan. Lukot-lukot to si Tunying Mukhang hindi ka, baka pagka nakakuha gano'n, sumama lahat. No. Bakit gano'n? Sumama lahat. Nakapatong lang pala. Ulitin ko mga kababayan. Alam niyo naman kung ano yung
sinasabi doon kay Boss Marcoleta, di ba? Sasabunot. Kung anong... Kung ano andyan, Andyan. sasabunot, sabunutin na. Oo, habang nandidiyan pa kasi bago gulat na tayo, wala na tayo makukuha dyan. Nako. Oo, sabunutan na sabunutan yan. Para malaman natin kung totoong buhok yan. 6:16 na umaga. Biruin niyo yan. Siyempre, inis na din. No? Siguro para ano ba itong pinagsasasabi ng kapatid ko sa pananampalataya? Huwag ibalik o walang batas na ibalik yung kaperahan na ninakaw di umano sa bayang Pilipinas. O sabunutan na lahat. Sana ma-forget niya isuot. Rochelle, ano yan? Papasok sa trabaho, walang suot. Ay, imposible yon. Medyo mahangin yon kapag ganon. Ngayon no, mga boss chief sir, total naman nandyan na din tayo at nandito na Tunying, INC, tapos si Marcoleta, INC, na paniniwala ko at pagkakaintindi ko doon sa binabanggit ni Tunying is hindi siya pabor doon sa sinasabi o gusto ni Marcoleta. Ngayon, eto po, usaping INC din po mga kababayan. Dahil nito lang ang araw na ito, kumalat na meron nga daw po na gagawing rally. Mukhang nagiging rallyista na yung mga INC, mga kaibigan natin mga INC, parang kada buwan na lang po nagrarally na sila. Wag naman sanang pumalit si Ka Eduardo Manalo kay sino ba 'yon? Yung kada presidente nagrarally, baka ganyan ang maging nila, ending nila rallyista na lang Yung si Boy Macfloat, si Renato Reyes, baka ganyan ang ka-endingan po nila. Sabi dito ni Jesus Palsis, INC withdraw request to use People Power Monument for Peace Rally. Hindi matutuloy? Anyari? Bakit kaya? Withdraw INC withdraws request to use People Power Monument for Peace Rally. Apparently daw mga kababayan, sabi ni Tweety Bird, kung si Maharlika merong puting ahas, ito naman po merong Tweety Bird. Inatras na kanina lang yung letter dated October 28 requesting for the use of EDSA People Power Monument. Bakit? Ano kaya? Bakit kaya? Note, though, that November 3 yung date sa letter, but the receiving staff says November 4, 5:11 p.m. Bakit naman nila inatras? Bakit? Pwedeng napagtanto nila na hindi sasama yung ibang Pilipino. Pwedeng napaisip sila na baka hindi sumama yung ibang mga kapanampalataya nila kasi ang nangyari nung nakaraang rally nila, ang sabi nila kapayapaan rally, pero pagbanat sa gobyerno pala, yung ibubungangan nila doon, kagaya ni Marcoleta. Tapos with matching senator pa ng mga DDS, nakahilera doon. Siguro, isipin nung iba, hindi na ako sasama dyan, sasabihin nila, peace rally. Tapos yung pala, usaping political lang pala yung sasabihin dyan. Ako para ako sa kapayapaan. Diba? Ang ipinunta ko dito at ang lagi kong gustong mangyari ay makapakinig ng salita ng Diyos, hindi yung rally-rally. Di ba? Baka siguro na-realize nila ganun. Bakit naman nila inatras? Narinig ba nila ang ingay sa social media? Oo. Ang dami hong nag-vlog mga bossing, Narinig ba nila ang ingay sa social media or lilipat lang sila ng venue? Siguro iniisip nila, malaki to, madami to, baka lilipat. 'Di ba? Sabi ni Ed Ong, Boss Mark, mas paniwalaan ko po ang senaryo na tinaguan na sila ni Marin. Kaya nagpatong sila ng 5 million sa totoong DDS para ihanapin sila para hindi na makapagbaliktad ng kanyang sinumpaang salaysay.